Isa pa rin sa nakakatakot na sakit sa ating mga kapanahon ngayon at lumalaganap na rin, no? Maraming meron itong sakit na to. Aside from cancer nga, yung sinasabi ko man diabetes. Itong diabetes na to, halos pati bata meron eh. As early as 14 years old, nagkakaroon na. Kaya nga, even yung mga doctors, yung mga scientists natin, nagtataka bakit nangyayari yun. No? Now, if I would like to explain it to you, let's go back to yung tinatawag nating immune system natin. No? Yung immune system kasi natin, sabi ko nga, dalawa ang parte niyan. No? Yung soldier side, saka yung enemy side. Diba? So, normally, itong soldier natin, ito yung white blood cell natin, ito yung ating mga sundalo ng katawan natin na pinapakain natin through nutrition. Proper nutrition, diba? And at the same food na pinakain natin. Yan yun. Pinapalakas natin itong soldier natin. Diba? Pero itong enemy, ito yung mga bacteria eh. Sinabi na natin before, bacteria, virus, parasites, etc. Tapos yung mga tinatawag na nating free radicals, di ba? Free radicals. Di ba? Tapos yung mga heavy metals na yan. Yan yung mga pumapasok sa katawan natin. Kagaya sa mga bacteria, viruses, madami yan. Hindi natin na-address yan. Okay? Ang ina-address lang natin palagi dito sa soldier side. Karamihan sa mga may diabetes na problem, sabi nga natin, karamihan dito, dahil kasi madami yung kanil, napapasok na sila ng bacteria, virus, parasite sa katawan natin na hindi naman na-neutralize. Kaya pati bata. So, pag yung bata, maraming bacteria, virus, dahil sa kinakain, puro mga may karga rin. O ano mangyayari dyan? Diba? Sisirain niya yung yung organ mo, specifically the pancreas. Tapos bababa pa itong yung soldier side ng nutrition, napakababa rin, puro mga process po na pinakain. Ganyan tapos. Magkakaproblema talaga sa diabetes. Ayan, isa sa sinasabi nila na solusyon dyan sa diabetes na yan, yung sinasabi nilang inumin nyo palagi yung cinnamon, no? Yung cinnamon kasi ginagamit yan sa tinapay pang preserve kasi marami yung antibacterial property niyan. So, yung cinnamon, na-find out nila, isa yan sa nakakatulong na malaki para ibaba yung blood sugar mo. Actually, yung cinnamon, hindi niya binababa yung blood sugar mo. Pinapatay niya yung mga bacteria. Na totoo lang. Mga virus niya. Kasi antibacterial siya talaga eh. Oh. So, pag pinatay mo yun, di ba? Bumaba yun, bababa yung load sa pancreas mo. Magpuproduce siya ng insulin. Diba? Sa ngayon, walang gumagawa ngayon yan. Hindi natin na-address ito. Palagi tayo na ito. So, yung diabetes will remain to be a problem. Kasi hindi mo na-address yung mga bacteria, virus na nasa katawan mo. Sabi ko nga sa inyo, yung mga past videos ko, halos lahat ng sakit ng tao, from cancer, to diabetes, to high blood, and everything. Tingnan nyo yan sa internet, i-research ninyo, makikita ninyo na meron siyang bacteria, virus, parasites component na nagkukos niyan. Ngayon, ang Neutralite, sabi ko nga, is the best food supplement you can use, no? Kasi mataas ang antibacterial niya, antiparasitical, anti-property nito, na kayang-kaya niya isumpo yung mga enemy na yan. At ang Neutralite, meron din siyang cinnamon. Diba? Pero more than that, marami siya kagaya ng oregano. Oregano, napaka-powerful. 30 times ang antibacterial property niya compared to garlic and the rest. Diba? So, talagang mapupuksan ito. Kaya bababa ang blood sugar over time. Kaya hindi mo mabibigla siyempre yan. Diba? Pero makakatulong na malaki ang Neutralite,
specifically para mapababa ang blood sugar sa diabetes. Sa ngayon, hindi ko nakikitang masosolve siya forever kasi hindi na-address ito. Dito lang tayo nakapunto. Okay? So, eventually, habang tumataas yung blood sugar natin, lumalapot ang dugo, nasisira yung maliliit na ugat sa mata, kaya nagkakaroon ng retinopathy. Tapos nasisira din yung maliliit na ugat sa kidney, nagkakaroon din ng problem sa kidney, bumibigay yung kidney, eventually, namamatay ang tao. Hindi kasi na-address. Kung tayo lamang ay iinom ng Nutrilite, on a regular basis, kahit na 1 tablespoon a day, continuous mo, lalo sa may diabetes, continuous mo siyang inumin. Okay? Eventually, bababa ang blood sugar. Maybe sa umpisa, dagdagan mo lang muna, todo mo ng konti, para yung mga bacteria doon, magulo, mataranta. Then after that, no, sabi ko nga, gradual mo na lang. Ang kagandahan din kasi ng Nutrilite, sabi ko nga sa atin dito, no, alam nyo, yung diabetes natin, yung pancreas natin, nakakonect yan sa lungs, nakakonect yan sa heart, nakakonect yan sa prostate, nakakonect yan sa brain. Ibig sabihin, kung yung mga parties na yun may problema, kahit na-solve mo yung problema mo sa pancreas, at may problema yung iba na yun, nakakonect yung linya niya doon, matamaan pa rin yung pancreas mo. Matamaan pa rin. Kaya mas maganda kung meron kang yung tinatawag natin shotgun approach, na pag binaril sa yung gano'n, lahat yun masosolve niya. Lahat yun atakilin niya. Eventually, masosolve yung problem. Kasi interconnected lahat ng organs eh. Pag may problema isa, tatama sa kabila eh. Kung shotgun niya, kagaya ng Nutrilite, may garlic, may onion, may 13 ano, lahat yun tatama sa iba-ibang organ. Lilinisin niya lahat yun, papatayin niya lahat ng mga bacteria na yun. Magiging active ang katawan ng tao. Nakuha niyo po ba ang ibig sabihin? So, malaki maitutulong ng Nutrilite sa diabetes. Ganon din so dinascuss ko last time sa cancer. Eventually, we will discuss some more all other diseases na kaya-kaya namin ng Nutrilite, all because of this bacteria, virus, fungi, etc. I-research nyo sa internet, tingnan nyo, anong bacteria nagkakos ng diabetes, o anong virus nagkakos. Andun, lalabas lahat, makikita nyo. Hanggang di mo na-solve yun at wala kang pan-solve eh. Wala. Anong hinihiling mo para doon? Wala. Puro natin sa soldier side. Talagang hindi maririnig. Talagang hindi lang masusunod. Okay? So, salamat po. Sana may natutunan tayo. Thank you.